sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Malalaking proyekto sa pantalan ng Camiguin, ininspeksyon ng PPA at DOTR. Mga empleyado ng PPA Ozamis naglunsad ng Cybercrime Awareness Drive. Port Management Office Zamboanga na mahagi ng bigas bilang paggunita sa buwan ng Ramadan. Terminal Management Office Burias, aktibong nakilahok sa Barangay Cleanup Drive sa Claveria Port. At mga pasahero ng MV Norwegian Sun masayang tinanggap sa Puerto Princesa Port. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Isinagawa ng Philippine Ports Authority sa pangunguna ni General Manager Jason Tiago kasama si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang inspeksyon sa mga pangunahing seaport projects sa Camiguin. Saklaw ng inspeksyon ang mahalagang port development area sa Camiguin na nasa ilalim ng Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Layunin nitong tiyakin ang patuloy na pagpapalakas ng maritime infrastructure sa mga strategic islands sa bansa. Kabilang sa mga sinuring proyekto ang konstruksyon ng cruise ship port sa Balbagon na inaasahang magbubukas ng mas malaking oportunidad para sa cruise tourism sa Camiguin sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas malalaking passenger vessels at pagpapahusay ng kakayahan ng pantalan para sa domestic at international cruise operations. Sa Ginsiliban, natalakay ng mga opisyal ang port expansion project na layong palakihin ang kapasidad ng pantalan, pabilisin ang cargo at passenger handling at i-upgrade ang mga pasilidad upang makasabay sa lumalaking pangangailangan sa maritime transport. Samantala, sa Benoni Port, ininspeksyon ang konstruksyon ng light craft landing station para sa mas tigtas at maayos na operasyon ng maliliit na sasakyang pandagat. Gayon din ang Port Operations Building na magsisilbing sentro ng pamamahala ng pantalan at magpapalakas sa frontline services. Layunin ng inspeksyon na suriin ang estado ng implementasyon ng mga proyekto, tiyakin ang pagsunod sa engineering standards at safety regulations at tugunan ang mga kinakailangang operasyonal upang makumpleto ang mga ito sa itinakdang panahon. Pinagtitibay ng aktibidad na ito ang patuloy na pagtutulungan ng DOTR at PPA sa pagsusulong ng modernisasyon ng sektor ng maritime sa bansa. John Manalo para sa PPA TV. Aktibong nakilahok ang mga kawani ng Port Management Office Masbate Terminal Management Office Burias sa isinagawang Barangay Cleanup Drive sa pantalan ng Claveria nitong Pebrero 21, 2026. Tumulong ang mga kawani sa paglilinis ng paligid ng pantalan at mga kalapit na lugar bilang pakikisa sa inisyatiba ng Barangay Poblacion District 2 upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng komunidad. Ayon sa PMO Masbate, mahalaga ang partisipasyon ng mga kawani sa ganitong gawain bilang bahagi ng corporate social responsibility ng ahensya. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas napapalakas ang ugnayan ng ahensya at komunidad kasabay ng pagtataguyod ng disiplina at palasakit sa kalikasan sa loob at labas ng pantalan. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Namahagi ng bigas ang Port Management Office Zamboanga nitong ika-20 ng Pebrero 2026 bilang ikisa sa pagunita ng banal na buwan ng Ramadan. Pinangunahan ni Port Manager RCD Humaani ang aktibidad bilang simbolo ng pagkakaisa, suporta at malasakit sa mga kawani ng ahensya. Umabot sa kabuuang 75 manggagawa ang nabiyayaan ng bigas, kabilang ang utility personnel ng PMO Zamboanga at mga security personnel mula sa Advanced Forces Security and Investigation Services. Ang mga ipinamahaging bigas ay makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa panahon ng pag-aayuno at pagninilay na yung Ramadan. Paul Kalayag para sa PPA TV. The month of Ramadan is a time of worship and closeness to Almighty God.
The holy month of Ramadan is one of the 5 prayer of Islam that every Muslim in the world should perform. Ramadan is a sacred month for us to strive harder to attain the blessings of our Lord. Hindi lang siya tungkol sa pagtitiis kumain or yung pag-inom. Ang Ramadan kasi is itinuturo nito yung disiplina sa sarili at saka yung patience natin. Bubalik loob, paglilis ng mga kasalanan, mas lalo pang pagtingin ng pananampalataya. A month to become a better version of ourselves. As a Muslim employee of the PPA, we still observe the 8 hours a day duty. We still perform our obligation in the performance of our 5 times a day prayer, even though we are at work. Sa PPA, hindi lang during Ramadan yung pagiging considerate nila. So sa mga Muslim employee, pwede kami mag-avail ng customized na long sleep. Pinapakita ko ang aking mga pagpapahalaga sa pamamagitan ng tapat at patas na pagtupad sa itong tungkulin. By staying committed and by being sincere in anything I do, I think these values reflect the way I serve the public and perform my duties at PPA. Parang kapag sa PPA ka, hindi ka out of place, you feel accepted. Our commitment to public service means prioritizing the needs of the community above personal interests. My fellow public servants, especially PPA, let's do our work. Let's always say na we are blessed because why? According to the religious one, Muslim and Christian o than Muslim, pag nakagawa ka daw ng maganda, nilirewardan ka ng Panginoon. Kaya dapat yun ang isipin natin so that we can be good services to each and every one. Lumahok ang mga empleyado ng Philippine Ports Authority, PMO Misamis Occidental o ZAMIS, sa isang digital defense lecture bilang bahagi ng kampanya laban sa digital crime. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng mga kawani sa pagtukoy sa mga online scams, phishing schemes, identity theft at iba pang umuusbong na cyber threats sa gitna ng pagtaas ng kaso ng cybercrimes sa bansa. Isang cybersecurity consultant at internationally certified digital forensic examiner ang inimbitahan upang magbahagi ng praktikal na hakbang sa pagpoprotekta ng sensitibong impormasyon at pag-iwas sa financial scams. Ayon sa PMO, mahalaga ang matatag na cybersecurity awareness upang matiyak ang ligtas, tuloy-tuloy at maaasahang operasyon ng pantalan at serbisyong publiko. Ani Morales para sa PPA TV. Muling dumaong sa ikatlong pagkakataon ng cruise ship na MV Norwegian Sun ng Norwegian cruise sa pantalan ng Coron nitong ika-20 ng Pebrero. Lula ng mahigit 1,800 pasahero at mahigit 800 crew members, sinalubong sila ng pamanuan ng PPA TMO Coron, Coron Tourism Office at lokal na pamahalaan ng Coron. Tampok sa programa ang isang pagtatanghal mula sa Claudio Sandoval Elementary School bilang bahagi ng welcome performance. Nagkaroon ng mga turista ng island tour sa mga kilalang destinasyon sa isla ng Coron. Umalis ang barko alas 4 ng hapon sa kaparehong araw patungong Hong Kong at inaasahang muling babalik sa Coron sa ika-28 ng Pebrero 2026. Rica Ligista para sa PPA TV.